So eto na nga, kasi nga na-busy lang ang lola, tapos inaatake ako ng hika ko. Tinignan ko yung messages ko. Diyos ko, ang dami na palang nagtatanong, dami na palang nagsasabi sa akin, may mga messages na ako natatanggap na, ano daw, na-dismiss na raw yung kasong sinampa ni Tayam. Ano ba yung sabi ko, ano ba yung kaso sinampa nung, siya pala kanya yung guro na nagsampa na, parang pinapilit niya, gustong kilalanin na yung pagiging presidente ni Win Gatchalian. So, na-dismiss na raw. So, tinignan ko ngayon yung SC ruling. Actually, talagang mali naman kasi talaga yung kasong sinampa na yan. Pero huwag kayo masyado pang magsaya. Titignan muna natin kung ano yung sinabi ng Supreme Court. So, eto pala yun, yung sinasabi nila. So, basahin natin huwag kayo masyadong naku po, baka nagsasaya kayo, baka akala nyo ito na yung ninaantay natin. Pero ayan Tayam without legal standing to, wala siya, tama. The Supreme Court and Bank has dismissed for lack of legal standing the petition filed by John Barry Tayam asking the court to declare, tama nga naman, to declare, ayan, the presence of 12 senators. Pinapadeclare niya kasi sa Supreme Court na valid yung quorum ng 12 senators. So, ang sabi ng SC, wala kang karapatan. Sabi ng SC, naintindihan nyo na. Sabi niya, hindi dapat ikaw. Yan. Tingnan pa natin yung ibang sinabi ng SC Hanap pa tayo, baka meron pa. Ito, tinagalog na yan Isinantabi ng Korte Suprema dahil sa lack of legal standing or kung wala ng karapatan. Tama, di ba? Tingnan nyo, tama kagad ako. Walang karapatan, wala kang karapatan. Sabi ng SC na magdemanda. Kasi mali naman kasi yung mali naman kasi yung sinubmit niyang petition. Maling-mali talaga Tayam. Paghalata, sino ba kasing attorney ang sinabihan mo niyan? But anyway, tingnan natin na ba may iba pa tayong makita. Ito kay Bugris, ayan alos parehas din naman. Lack of legal standing them failed to show, pero nagsasaya na si Bugris and the truth will always prevail. Naku, huwag muna kayong magsaya. O sige, ganito paliwanag ko sa inyo. Kasi parang pinapalabas kasi ni Tayam, declare niyo na nga kasi na yung 12 na quorum, valid na. Ganyan sabi ni Tayam ng ganon. Sabi ng Supreme Court, hindi, dismiss natin yan. Alam mo, Supreme Court, as much as possible, iiwas yan sa pananagutan ng co-equal body. Pero makikialam lang yan kapag tama ang paraan ng pagsasubmit mo sa kanila ng petition. Katulad nung 1949 petition, 2 beses na nagsubmit si whatever, kung sino may tao na yun. Kasi nga, yung una, dininay siya kasi ayaw nga makialam ng Supreme Court hanggang sa nakialam na rin talaga. Kasi nga, nag-petition siya ulit. Anyway, ganito yun. Sabi kasi ng Supreme Court, hindi dapat ikaw. Kasi hindi ka naman nasasaktan. Wala kang karapatan, hindi ka naman totally nasasaktan bilang katayuan mo at bilang personal mong tao. Yun ang sabi ng Supreme Court. Pero hindi sinabi ng Supreme Court o hindi rin niya dininay na valid o legal na yung 12 quorum. Pero at yan ay mali kasi ang pagkakasubmit kung anong petition. Ganito paliwanag ko sa inyo Dapat kasi ang petition na sinubmit niya, certiorari with prohibition. Tapos NTRO. Yun yung pinost ko na gusto ko nang mag-submit. Wala lang akong datong. Paliwanag ko rin sa inyo kung bakit hindi ako nagsasubmit. Kasi although marami akong kakilalang abogado, pero ayoko manghilam. Kasi yung ginawa kasi ng Tayam na yan, sabi na natin for lang yan. Ano ba tawag dyan? For famous purposes. Gets mo? Para ma-announce lang sa buong media. Ako si Tayam. Ako naglakas ng loob mag-submit. Parang gano'n. Pero mali yung petition. Dapat ang petition niya, certiorari. Ang ibig sabihin ng certiorari is pinapakiusapan mo ang Supreme Court na makialam na. Tapos yung prohibition, ibig sabihin, pinapakiusapan mo sa Supreme Court na pigilan muna kung ano man yung nangyayari dyan sa Senate. Tapos maglalabas, sabi ko, ano ba ito? Dami balahibo ng aso. Tapos may sabi ko, diba, TRO. Ibig sabihin, kung ano man yung ginagawa ng 12 na quorum na yan, ipatigil muna. Yan dapat ang sinubmit niya. Hindi yung parang nagpapapogi lang siya doon. Kasi mali yung petition niya. Kaya dinismiss ng Supreme Court kaagad. Ang bilis sa Supreme Court kung alam ko lang ganyan kabilis. Ito naman ang dahilan kung bakit wala akong chenes na mag-submit dyan, Alam nyo ba, diba? Since magsasubmit ako ng certiorari, utusan ko yung Supreme Court na mangialam sa Senado. Kasama po doon, ilang pages na yung petition pa lang. Sabihin na natin mga 15 pages yung petition pa lang. Yung mga nakalukog pa doon, yung mga tawag nito, I forgot the term, pero yung mga patibay mo, yung mga patunay mo. So, siyempre, annexes. Sorry. Galing kasi sa sakit ng lola, yung mga annexes nun. Halimbawa, sinabi mo na, kasi kinakatwiran mo nga na dapat mangialam ng Supreme Court kasi hindi nga valid yung ginawa ng quorum na 12. So, ang ilalagay mo doon na i-enclose mo na annexes doon? Siyempre, yung patunay mo, edi yung saligang batas. Hindi basta pwede mo ilagay yung saligang batas doon. Kailangan certified true copy lahat yun. Oo, tapos yung Senate rule, kailangan pumunta ka doon sa Senado, kumuha ka ng kopya na certified true copy. Tapos ilang piraso? 15. Kasi ilang ba yung magistrado? 12? O tama. O di bali 15 copy. O di sabihin na natin kinalalabasan lahat Lahat ng lahat ng mga papel na gagamitin doon is nasa 30 pieces o kaya 40 pieces most probably. Tapos kailangan mo 15 to sabihin natin parang
kung may gusto ka pang pagbigyan, kasi lalabas ka daw, gusto mo i-display pa sa sarili mo, di 18 copies ang gagawin mo. Ipapareceive mo sa kanila yan kasi ibabasahin yan ng lahat ng maestrado. Eh di sobrang ang gastos na nun. Eh plus attorney's fee pa. Siyempre, puputi attorney mo daw, kaya pipirma yung attorney mo daw, kaya magsa-certified true copy ka, o di sasamahan ka ng attorney mo. Sa bagay, pwede naman na akong mag-isa lang kasi ako naman yung nagre-reklamo. Ang masama kasi, kapag ka ikaw ang inirereklamo, kailangan mo talaga ng abogado. Pero yung mga ganyang bagay kasi, natuloy, ipapasulat mo pa yan sa abogado or something para hindi ka magkamali. Tapos, yun ang isasubmit mo sa Supreme Court. Pwede namang online. Kaya lang, magastos pa rin kasi natural may mga requirements pa rin yan at saka ang alam ko pagka online dapat abogado mismo ang magsasubmit. Oo, kasi sila lang yung may access sa sa page ng Supreme Court hindi yung tayo. Tayo very limited lang yung kaya nating i-petition kapag tayo yung mga yung mga common tao. Kailangan abogado para yung license niya ata yung something na i-encode niya doon para matanggap kagad ng Supreme Court. Ang gagawin mo, direkta ka na lang doon. Although malapit lang sa akin, pero ang daming gastos, be. Siguro gastos ka rin ng mga 15K, ganun. 15 to 30K, ganyan. Wag na, no, yan mo na sila magkagulo-gulo. Puproblemahin ko pa ba naman na pakikialaman ng Supreme Court yung sitwasyon nila. Hayaan mo sila, kasi pag nakikialam na yung Supreme Court sa kanila at ang bilis-bilis pala magdesisyon, di tapos na yung popcorn natin. Hayaan mo sila magpatayan. Diba? Tapos nag-enjoy tayo kasi yun na nga lang ang pakinabang nila sa atin yung mag-enjoy tayo sa mga ginagawa nila, diba? Pipigilan mo pa ba? Wag na. Okay, sana nalinawan kayo ha.